Kabanata 5341. Maririnig ang tunog ng keyboard clackang sa gilid ni Kyrie. Umiling siya. Wala lang. Parang lahat ng sinabi ni Ayaka kahapon ay peke. At saka, may isa pang balita. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ano ito? Ang isa sa mga miyembro ng 5 royal families, si Ibuki Masato, ang young master ng Tsuchimikado family, ay dumating sa Golden Sands. Kung tama ang hula ko, malamang na tumigil si Ayaka sa kanyang pag-aayos dahil sa kanya. Kumunot ang noo ni Harvey. Ibuki Masato. Tama. He came with another identity as well, the envoy of the island nation's embassy. He could represent the emperor of the island nations while in country age. Lumiwanag ang mga mata ni Harvey, at ngumiti siya. Mukhang may nagsisikap na maglagay na ang Golden Sands sa mas maraming problema. Sa sandaling ito, ang Golden Sands International Airport ay napuno ng mga tao. Halos madaling araw na, ngunit maraming turista ang bumabaha sa mga gateway. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong gateway, ang mga itinalaga para sa mga VIP ay halos walang tao. Ang mga naroon ay nakasuot ng tradisyonal na damit at alahas. Vroom! Hindi nagtagal, bumukas ang elevator sa VIP passageway. Dahan-daang lumabas ang dalawang lalaki at babae. Naglabas sila ng mga aura ng isang piling tao, na pinipigilan ng sinuman na mapalapit sa kanila. Ang lalaki ay may malamig, matalim na titig. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto ng isang Corolla Cross. Ito ang kotse na may pinakamataas na katayuan sa island nations. Ang mga maharlikang pamilya lamang ang may karapatang bumili ng ganoong karangyang sasakyan. Nasa loob si Ayaka, na naka-bathrobe. Binati niya ang grupo ng mga tao kasama ang isang dosenang iba pa. Nakakake sa makeup, binigyan niya ng matamis na ngiti si Ibuki. I'm so sorry, young master Ibuki. Namiss ko ang oras dahil buong umaga akong naglalagay ng makeup. Patawarin mo ako. Well, masaya ka ba sa lugar na ito? Dito nakatapak ang mga ninuno mo. Bumalik ka na. Ang buong lungsod ay manganginig dahil sa iyo. Nakasimangot ang isang lalaki sa likod ni Ibuki. Mag-ingat ka sa iyong wika. Bigyang pansin ang iyong mga salita. Malamig niyang sambit. Narito si Young Master Ibuki bilang isang sugo. Magagawa mong hindi siya maintindihan ng mga tao sa bansa H. Kung may mangyari man sa negosyo ni Young Master Ibuki, ikaw ang unang taong tatanungin ko. Ang dalawang magagandang taga-isla sa tabi ni Ibuki ay tumingin kay Ayaka ng masama. Saan nanggaling itong pas ang gala? At bakit sinusubukan niyang kumapit kay Young Master Ibuki? Masyado ba siyang nakainom, o sadyang tanga lang siya? Anong biro? Si Ibuki naman ay tumingin sa lungsod na nasa harapan niya. Kawili-wili. Ang pagdating ni Ibuki at ang bangkay ni Nobuyuki ay inagaw. Ang dalawang pagkakataon ay tila walang kaugnayan, ngunit alam ni Harvey na hindi iyon ang kaso. Mula sa kanyang pag-unawa sa mga taga-isla, alam niyang hindi hahayaan ng kalaban ang lahat ng walang laban. Gayunpaman, wala siyang intensyon na manggulo dahil wala pang ginagawang out of line si Ibuki. Saglit na pinag-isipan ni Harvey ang sitwasyon bago tumawag kay Watson na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang opisyal na pagkakakilanlan ni Ibuki ay mahalagang payong pangkaligtasan niya sa Golden Sands. Kaya, sigurado si Harvey na may mga bagay na dapat talakayin sa isang may karanasang opisyal ng gobyerno tulad ni Watson. Pagkatapos ng libing ni Quill, hindi na madalas kausapin ni Harvey si Watson. Agad namang tinanggap ni Watson ang imbitasyon ni Harvey pagkatanggap niya ng tawag. Nagpasya ang dalawa na magkita sa Saika Clubhouse sa labas ng lungsod. Alas 4 ng hapon, dumating si Harvey sa designated venue. Naramdaman niya ang ilang mapanghusgang mga tingin, ngunit biglang nawala ang lahat. Maya-maya lang ay narinig ang isang malakas na tawa. Huli ka, Harvey, mamaya ka na lang uminom niyan. Naamoy ni Harvey ang mahinang aroma sa hangin. This must be the top-grade Iceland black tea. Baka mabangkarote lang kita sa pag-inom nito, alam mo ba? Humagalpak ng tawa si Watson. Mabuti. Mas mabuti pa kaysa malugi sa kamay ng isang taga-Walsing.
Natigilan si Harvey, saka umupo sa coffee table. Anong ibig mong sabihin dyan? Napabuntong hininga si Watson. Maging prank ka na ako. Ang aking ama bilang isang elder doon ay nakalagay na sa bato. Ngayon lang, dumating dito ang transfer order ng Royal Court. Kami ng kapatid ko ay tinanggal sa aming mga posisyon, hanggang sa makarating kami sa Walsing para sa karagdagang pagtuturo. Sa madaling salita, ang buong pamilya ay pupunta. Natigilan muli si Harvey, pagkatapos ay sumilay sa isa pang ngiti. Gayunpaman, magandang lugar iyon. Doon ipinanganak ang mga kilalang tao, mula noong sinaunang panahon. Sa talento mo at ng iyong pamilya, lahat ay uunlad sa lungsod na iyon. Baka may isa pang pamilya sa nangungunang 10 pamilya sa hinaharap. Napabuntong hininga si Watson. Huwag mong sabihin sa akin ang lahat ng iyan, Harvey. Ang pamilyang ito, imbes na umangat kami sa kapangyarihan. Baka maging hostage kami. Kung tutuusin, descendants kami ng dating royal family. Naiinis na tumawa si Watson. Hindi naman siguro ganoon ang ibig sabihin ni Big Boss. Sa puso niya, ang bansa ang higit sa lahat. Since he gave the order for you and your family to go, then there's definitely something big for you all to work on. Don't think masyadong marami tungkol dito, sabi ni Harvey. Tinitigan ni Watson si Harvey ng malalim na tingin. Mukhang kilala mo mismo si Big Boss. Hamalakhak si Harvey. Siyempre kilala ko siya. Natigilan si Watson. Nakikita ko siya sa balita sa lahat ng oras. Paano ko hindi siya kilala? Hindi niya ako kilala, bagaman, sabi ni Harvey. Humagalpak ng tawa si Watson. Tiyak na magaling kang takutin ang mga tao sa mga salita lamang. Kung ako ay nasa isang masamang kalagayan, ang aking puso ay tumalo na mula sa aking lalamunan ngayon. Hamalakhak si Harvey. Nagbibiro lang ako sayo. Still, you should just see what happens next. Country H has been at peace since he put the power. Some powerful people in the past were suppressed by him. Safe to say, nagsimula lang umunlad ang bansa dahil sa kanya. At the same time, may empathy si Big Boss. Alam niya na ang pagkakaisa ng kaalaman at kasanayan ang magdadala sa kanya. Halos walang pinagkaiba ang mga taong ganyan kumpara sa isang santo. Tiyak na wala siyang ulterior motives. You don't need to be too worried. Nanginginig si Watson, saka ngumiti. Ang mga manunood ay laging may mas malinaw na pananaw sa laro, kung tutuusin. Hindi ko akalain na makikita mo ng ganoon kalinaw ang larawan, kapag ako ang nagtatrabaho sa gobyerno ng napakatagal. Nakipot ako sa isip sa nakalipas na ilang taon, nakikita ko. Napangiti si Harvey. Right, now that your troubles are dealt with, I'll have to take care of mine. Mabagsik ang mukha ni Watson. Hinaway niya ang kanyang mga bantay na umalis. No need to hide anything, sabi niya na may mahinang ngiti. Hindi nag-aksaya ng panahon si Harvey na ipaliwanag ang lahat ng nangyari noong nakaraang araw, kasama na ang pagdating ni Ibuki. Kung tama ang hula ko, ang pagdating ni Ibuki ay hindi nagkataon. May nagpapaypay ng apoy. Napabuntong hininga si Watson. Hindi lang yan, may nagbabalak din na samantalahin ang sitwasyon. Kumunat ang noo ni Harvey. Anong ibig mong sabihin? Ibinuhos ni Watson kay Harvey ang isang tasa ng tsaa bago ipinasa ang kanyang telepono. Sinulyapan ito ni Harvey, saka natigilan. Letter of appointment, para kay Damon John. Tumango si Watson. Hindi mabubuhay ang isang lungsod kung wala ang pinuno nito. Walang pinagkaiba ang Golden Sands. Nang ipahayag na ang aking ama na manungkulan sa Walsing si Damon ay hinirang din dito. Mula ngayon, si Damon ang magiging first in command ng Golden Sands. Ang autoridad ng gobyerno ay nasa kamay na ng pamilya John. Si Damon ay walang iba kundi ang pinuno ng pamilya John, at pati na rin ang ama ni Blaine. He took charge in the 3 northern provinces before this. I guess we can consider this a glorious comeback. Naiinis na tumawa si Watson. Biglang napagtanto ni Harvey kung bakit siya tatawagin ni Watson na mga hostage. Sa paghusga sa sitwasyon, na-reclaim ng mga John ang Golden Sands.
Mula ngayon, magkakaroon na ng ganap na kontrol ang mga John sa pamahalaan ng lungsod. Ang pamilyang Patel at ang 6 na Hermit family sa wakas ay nagtagumpay sa insidente ng Heaven's Gate, ngunit ang tagumpay na iyon ay nawala ng silbi. Humigop ng tsaa si Watson. Isa pa, alam mo ba kung bakit nandito si Ibuki bilang sugo ng Island Nations Embassy? Kumunot ang noo ni Harvey. Nandito siya para mag-celebrate. Tama, para sa bagong first in command, syempre, sabi ni Watson. Bam! Nagbago ang ekspresyon ni Harvey matapos marinig ang mga sinabi ni Watson. Maya-maya lang ay narinig ang malakas na kalabog. Ibinagsak ang pintuan sa harapan ng lugar. Isang magandang figure na may mahinang bango ang natisod sa loob. Namumula at natatakpan ng pawis ang buong katawan niya, pilit niyang sinubukang bumangon, ngunit hindi siya makaipon ng lakas para gawin iyon. Kasabay nito ang pagkapunit ng kanyang bra at medyas na parang napilitang maghubad. Si Harvey ay likas na tumingin, at ang kanyang ekspresyon ay lumala. Arlette, bakit siya nandito? Tumigil ka. Itigil mo na ang pang-iistorbo sa saya niyang Master Yamato. Kung sinong gumawa, sisiguraduhin kong mamamatay sila sa isang kakilakilabot na kamatayan. Isang mayabang na tono ang maririnig sa labas. Mabilis na sumugod si Harvey at binuhat si Arlette. Bakit ka nandito? Anong nangyari? Inilagay niya ang kanyang mga daliri sa pulso ni Arlette para tingnan ang pulso nito. Napag-isipan niya na si Arlette ay nakadroga, at malakas ang epekto, at malapit na itong mawala. Wala na siyang panahon para malaman kung paano siya nadroga sa kabila ng kanyang mataas na katayuan. Pilit na kumawala si Arlette matapos maramdamang may kumalabit sa kanya. Nang makita niya ang mukha ni Harvey ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Ikaw pala, thank goodness, sabi niya. We'll talk later. Hayaan mong tanggalin ko muna ang gamot sa iyo. With that, mabilis na binuhat ni Harvey si Arlette sa coffee table at binigyan siya ng tsaa. Hinampas niya ang tiyan niya, at inilabas niya ang lahat. Hindi nagtagal ay nagbalik ang kulay ng mukha niya. You damn bastard. I already told you. Umalis ka na dito. Kung hindi, siguradong mamamatay ka. Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa loob. Bakit ka tumatakbo, Miss Arlette? Nangako si Young Master Yamato na bibili sa iyo ng isang antik na nagkakahalaga ng 150 milyon. Magkasundo na lang tayong lahat. Malapit ka na ring masanay sa negosyo. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Tinatrato mo si Young Master Yamato na parang masamang tao. Halatang pinapahirapan mo ang sarili mo dahil sa hindi paggalang sa mga importanteng bisita tulad namin. Bumungad si Ayaka sa harap ni Harvey na naka-bathrobe. Natatakpan ng make-up ang marka ng sampal sa mukha niya. Mataas at makapangyarihang ekspresyon ang suot niya, lalo na ngayong dumating siya kasama ang kanyang suporta. Ang nasa likod niya ay isang binata na nakasuot ng damit. Siya ay mukhang 21 sa karamihan, na may maliit na biguti. Mukha siyang lasing, at ang kanyang ekspresyon ay maamo. Nakilala siya ni Harvey bilang ang lalaking sumusunod kay Ibuki sa airport. Siya ay walang iba kundi ang kapatid ni Ibuki, si Yamato Masato. Sino kayong mga tao? This is private property. Galit na lumapit si Watson sa kanila. How dare you people do all this in broad daylight? Shut the fuck up. Sigaw ni Ayaka. Siya ay tila medyo lasing na rin, at agad niyang ibinagsak ang likod ng palad sa mukha ni Watson nang hindi man lang siya tinitigan ng malapitan. Tumabi ka, matanda. Wala kang karapatang kausapin kaming mga taga-isla. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5345. Napaatras si Watson, na hindi nakareact sa sampal ni Ayaka. Kung tutuusin, hindi maraming tao ang maglalakas loob na magtaas ng boses sa kanya dahil sa kanyang mataas na katayuan, lalo pa siyang tamaan. Wala rin ang mga bantay niya para protektahan siya. Ano, hindi mo ba naririnig ang sinasabi ko? Sigaw ni Ayaka. Nagpasya siyang maglambing matapos magpigil sa kanyang galit sa loob ng 2 buong araw, at agad niyang sinampal muli si Watson sa mukha. Umalis ka.
Kayong mga tao ay walang iba kundi basura. Para akong masusuka sa sandaling makita ko kayong mga tao sa paligid. Ngayon, layas. Hindi interesado si Yamato sa paghampas ni Ayaka kay Watson. Sa halip ay nagningning ang mga mata niya nang makita si Arlette sa tabi ni Harvey. Marami na siyang nakitang babae noon sa Island Nations, ngunit agad na nag-alab ang kanyang pagnanasa na sakupin ang isang matigas ang ulo na babae mula sa country age tulad ni Arlette. Ramdam na ramdam niya ang pagbigat ng kanyang paghinga matapos inumin ang kanyang asul na tableta. Bilasan mo na, aniya na may inis na tingin. Sinipa ni Ayaka si Watson sa lupa matapos marinig ang mga salitang iyon. Narinig mo yun, umalis ka na dito. Dahan-daang tumayo si Watson, na malamig na nanlilisik. Wala akong pakialam kung saan kayo nanggaling, pero naisip mo na ba ang kahihinatnan ng paggawa ng anumang gusto mo sa aking bansa? Kahit bitawan kita, hindi gagawin ng batas. Oh, malungkot na tumawa si Ayaka. Ang batas. Takot na takot ako. Hindi mo ba alam na mayroon akong diplomatic immunity? Do you think you can govern me with your laws? What are you thinking? The laws here aren't able to govern you people, sure. But the people here can definitely take care of you without a problem, a calm voice said. Kumuha si Harvey ng ashtray, at binasag sa ulo ni Ayaka. Og! Napasigaw si Ayaka sa sakit, at naghalo ang abo at dugo sa kanyang mga mata, at agad na lumabo ang kanyang paningin. Napalingon siya, at tinuro ang direksyon ni Harvey kahit hindi niya makita ang mukha nito. Bastos ka! How dare you touch me? Bam! Bago pa magawa ng mga bodyguard ni Ayaka, binato ni Harvey ang isang tasa sa mukha niya. Isa pang malakas na tunog ang narinig, gamulong-gulong siya sa lupa, at humahagulgol sa sakit. Ang nakakapasong mainit na tsaa ay halos sapat na upang sirain ang kanyang buong mukha. Ano? Nagulat ang mga bodyguard. Hindi nila akalain na may maglalakas loob na gawin ito kay Ayaka. Pagkatapos ng lahat, siya ang kinatawan ng Golden Sands Island Nations Embassy. Ang kanyang mga salita ay natural na nagdadala ng bigat sa lungsod. Alam ba ng bastard na ito ang ginawa niya? Sinamaan ng tingin ni Yamato si Harvey na mukhang curious. Naturally, hindi siya nakakita ng sinuman na maglalakas loob na sumalungat sa pamilyang Masato. Pabayaan ang isang taga-bansang H. Hindi pinansin ni Harvey ang mga Islanders, at casual na pinunasan ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tissue. Well, gusto mo pa bang mangbugbog? Malamig niyang sabi. Baka sakaling matauhan ka na rin pagkatapos nito. Bastos ka, ikaw. Pinunasan ni Ayaka ang lahat sa mukha niya. Natisod siya sa lupa, she was about to give the order to kill Harvey right there and then when she saw his face. Siya ay likas na nanginginig. Maliwanag na naaalala pa rin niya ang kahihiyan na dinanas niya noon sa ospital. Ang kanyang magandang mukha ay nagkaroon ng pulang marka ng palad dahil sa kanya, pagkatapos ng lahat. Sinunog niya ang mukha ko ng mainit na tsaa. Nararapat siyang mamatay. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Ayaka. Ano ba, hindi pa ba sapat ang kahapon para sa iyo bilang isang aral? Sinusubukan mo pa bang magsamantala sa mga tao? Sa tingin mo, magagawa mo ba talaga ang lahat ng gusto mo dahil mayroon kang murang papeles? Bastos ka. Huminga ng malalim si Ayaka. Dalhin ang mga pulis dito ngayon din. Tawagan ang Golden Sands Police Station. Sabihin mo na may nanakit sa ating mga makapangyarihang taga-isla. Gusto kong makita kung paano nila ito ibibigay sa atin. Naniniwala si Ayaka na madali niyang madurog si Harvey dahil sa pagkakakilanlan nila ni Yamato. Akala niya ay maaari niyang itapon si Harvey sa likod ng mga rehas sa ganitong paraan. Higit sa lahat, nawalan ng kontrol ang Braff sa Golden Sands. Ang pamahalaan ng lungsod ay pag-aari na ngayon ng mga John. Sa paghusga sa pamilya Masato at relasyon ng mga John, magiging madali para sa kanila na durugan ang isang maliit na prito. Tawagan mo sila. Nagkibit balikat si Harvey. Sa tingin mo hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Sinusubukan mo akong sugpuin sa relasyon mo sa pamilya John, di ba? Wala akong pakialam doon.
Gayunpaman, gumagawa ka na ng ganoong kalaking pagtatalo nang ang pamilya John ay umangat sa kapangyarihan. Sa palagay mo ba ay mapapanatiling matagal ni Damon ang kanyang posisyon pagkatapos nito? Si Ayaka ay nanginginig. Bigla niyang napagtanto na kahit naganap ng kontrolado ng pamilya John ang lungsod, ito ay walang pinagkaiba sa hindi paggalang sa kanya. Kahit na hindi niya iniisip na tulungan ang mga taga-isla sa ganitong paraan. Kung titingnan ang relasyon sa pagitan ng bansa H at ng island country, hindi rin niya gugustuhin gawin ang ganoong bagay sa publiko. Huminga ng malalim si Ayaka. You little bastard, you got lucky. Biglang ayaw ko nang tumawag ng mga pulis. I'll get young Master Yamato to kill you instead. Mabilis siyang pumunta kay Yamato. Young Master Yamato, siya iyon. Siya si Harvey York. Sa tingin ko siya ay may malalim na kinalaman sa pagkamatay ni Nobuyuki. Dapat natin siyang ibaba dito. Kunin mo siya para tanungin. Tiyak na may makukuha tayo sa kanya. Oh, siya yun. Nanlamig si Yamato. Siya ang pumatay sa aso ko. Ngumiti si Yamato bago lumapit kay Harvey. Siya ay sinukat si Harvey para sa isang maikling sandali, at hinamak. Interesting. Ang aso ko ay sumumpa na bibigyan niya ako ng sorpresa pagkatapos pumunta dito. Gayunpaman, namatay siya kaagad pagdating niya. Nagtataka ako kung anong uri ng kilalang figure ang kanyang kinalaban. Hindi ko akalain na isa lang pala itong lalaking iniingatan. You're pretty impressive, pinatay ang aking aso at tinatarget ang aking babae ng ganoon. Gusto mo bang makakita ng mas kahanga-hanga? Tanong ni Harvey. Malamig na tumawa si Yamato, saka humakbang. I do, actually, madilim niyang sagot habang nakatungo kay Harvey. Ano, sasampalan mo ba ako? Kahit payagan kita, maglalakas loob ka ba? Lalaki ka lang ng country age. Hindi ka tanga, dapat alam mo ang kahihinatnan ng paggawa ng ganyan. Napuno ng pangungutya ang sinabi ni Yamato. Gusto niyang malaman ng lahat na tahasan niyang sinisiraan si Harvey sa sinabi nitong lahat. Naniniwala ang lahat na walang gagawin si Harvey kay Yamato, gayon paman. Sampal, biglang humakbang si Harvey, at sinampal si Yamato sa lupa. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tisyo bago tumingin kay Yamato. Ang mga katulad mo lang ang hihingi ng ganitong karumal-dumal na kahilingan. Masaya ka na ba ngayong natupad na ang wish mo? Ano, nataranta ang lahat nang makita ang lahat ng ginawa at sinabi ni Harvey. Si Ayaka at ang iba pang taga-isla ay hindi man lang natauhan. Pagkatapos ng lahat, si Yamato ang pangalawang young master ng pamilya Tsuchimikado. Siya ay nagkaroon ng isang makapangyarihang katayuan. Siya ay magiging kapantay ng lahat ng pinakamataas na marka sa bansa H. At gayon paman, walang pag-aalinlangan siyang sinampal sa lupa. Ang pangunawa ng maraming tao sa sitwasyon ay ganap na nasira. Maging si Watson ay tumingin ng matalim kay Harvey. Gaya ng inaasahan kay Harvey, ang mga bagay na gagawin niya, ay karaniwang kailangang isipin ni Watson ng maaga. Si Yamato ay maaaring naging isang mataas at makapangyarihang, pabalik sa island nations. Ngunit nakilala niya ang kanyang kapareha pagkatapos na makabangga si Harvey. Ikaw bastard, how dare you put your hands on young Master Yamato? Galit na galit si Ayaka. Kilala mo ba kung sino si young Master Yamato? Matapos maisip, mabilis siyang sumugod sa isang grupo ng mga eksperto sa Islander. Sinukat nila si Harvey habang nagngangalit ang kanilang mga ngipin, mukhang matuwid, na para bang binabalak nilang gawing tinadtad na karne. Ang pagsampal kay Yamato ay nangangahulugan ng ganap na kawalang galang din sa kanila. May ilang babae din na nagpapakita ng panghahamak. Para sa kanila, walang maglalakas loob na kumilos ng mayabang. Ang mga taong gagawa nito ay malinaw na may hiling na kamatayan. Bakit ko naman malalaman kung sino siya? Ganti ni Harvey. Pinakiusapan niya akong sampalan siya. Wala sa inyo ang bingi diba, at narinig niyo siya. Nasiyahan lang ako sa kanyang perverted request. Ano, nagseselos ba kayo o ano? Kung ganun, sampalan niyo siya. Magiging pantay na tayo pagkatapos nito. Ngumisi si Harvey,
na ikinagalit ng mga Islanders sa isang iglap. Pantay, ganyan mo ginagamit ang salitang iyon. Naglabas ng baril si Ayaka at inalis ang safety lock. Bastos ka, she snarled, at nakatutok ang baril kay Harvey. Papatayin kita. Ipaghihiganti ko siyang Master Yamato dito. Sampal. Humakbang pasulong si Harvey at itinapat ang likod ng palad sa mukha ni Ayaka, sabay agaw ng baril. Ang mukha ni Ayaka ay namamaga na parang baboy, at tinakpan niya ang mukha niya at tinuro si Harvey, her face a wretched expression. Patayin niyo siya, sigaw niya, hindi nagpipigil. Patayin niyo siya ngayon din. Ang mga eksperto ay lubos na nagalit. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin habang humahakbang, handang ilabas si Harvey. Casual na iwinagayway ni Harvey ang baril sa kanyang kamay. Dahil nasa kanya ang sandata, napagdesisyonan niyang pilayin na lang ang mga taga-isla nang hindi nagsasayang ng labis na pagsisikap. Tumigil ka. Nadapa si Yamato sa lupa nang makita niyang malapit nang sumiklab ang isang malaking labanan. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at lumakad papunta kay Harvey, at pinikit ang kanyang mga mata. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Hindi lang ako ang sinaktan mo, kundi binabalak mo pang saktan ang mga tao ng Island Nations Embassy gamit ang baril na yan. Ang lakas ng loob mo. Malungkot na tumawa si Yamato habang nakatitig kay Harvey. Gusto ko lang bayaran ang namatay kong aso. Pero sa palagay ko kailangan kong kumilos sa sarili ko. Sisiguraduhin kong dahan-dahan kang mamamatay, pero tiyak. Ipapaunawa ko sa iyo kung ano ang nangyayari sa mga taong lumalaban sa akin. Si Yamato ang pangalawang batang master ng mataas at makapangyarihang pamilyang Tsuchimikado. Ang pamilyang Masato ay nagkaroon ng pambihirang katayuan kasama ng marami pang mga taga-isla. Para kay Yamato, hindi lang siya napahiya, nadungisan din ang pangalan ng kanyang pamilya. Ang isang bagay na gusto niyang gawin ay ang bigyan si Harvey ng isang kakilakilabot na kamatayan. Gusto niyang mamatay din ang mga kaibigan at pamilya ni Harvey. Gusto niyang hukayin ang mga ninuno ni Harvey at sunugin sila. Inis na pinandilata ni Harvey ang mga taga-isla sa kanyang harapan. Stop yapang already. If you're not happy about this, then tell your men to come at me. I promise that I'll only use this firearm. I won't move a muscle. Consider this a chance for you. Ang mga taga-isla ay kumukulo sa galit pagkatapos marinig ang wika ni Harvey. Ito ang unang pagkakataon nilang makakita ng isang taong walang kahihiyan para sabihing madali lang siya sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng baril. Sa totoo lang, hindi nagbibiro si Harvey. Ang mga taga-isla ay mas mabilis na namatay kung ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa sa halip. Galit na galit si Ayaka. Masyadong mayabang ang bastard na ito, young Master Yamato. Patayin mo siya. Isusuko ko ang sarili ko pagkatapos niyang mamatay. Hindi siya magtatagal sa harapan niya. Tinakpan ni Yamato ang kanyang mukha na nakangiti. Ang iyong impormasyon ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan, Ayaka. Hindi mo ba alam na ang lalaking ito dito ay si Representative York? Siya ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa. Nagawa niyang durugan ang lahat ng nakababatang henerasyon ng India ng mag-isa. Alam mo ba kung anong kahihinatnan ang kailangan nating pasanin kung lalaban tayo sa isang tulad niya? Hahabulin tayo ng Country H Martial Arts Alliance sa buong mundo. Baka hindi na tayo makakuha ng isa pang pagkakataon na makapasok sa bansang ito sa hinaharap. Mapapatalsik tayo kahit nasubukan natin. Malamang na hindi mo kailangang magbayad ng iyong buhay kung papatayin mo siya, ngunit kailangan mong makulong ng 20 taon man lang. Ginamit ang 20 taon ng iyong kalayaan para sa kanyang kamatayan. That's simply not worth it. He's not worthy, after all. Si Ayaka at ang iba ay nagpahayag ng malungkot na mga ekspresyon pagkatapos marinig ang mga salita ni Yamato. Nabalitaan na ni Ayaka ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Harvey mula sa mga John pagkatapos na magdusa sa kanyang mga pagkatalo noong nakaraang araw. Hindi lamang ang pinananatiling tao ni Kyrie si Harvey, ngunit siya rin ang nangungunang geomancy expert ng Golden Sands at ang kinatawa ng Martial Arts Alliance ng bansa.
Alam ng lahat na ang titulo ng kinatawan ay isang titulo lamang na walang awtoridad. Hindi mahalaga kung kalaban nila si Harvey o hindi. Ang mga sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts ng bansa ay hindi maglalakas loob na labanan ang makapangyarihang mga Islander para sa kapakanan ng isang taong tulad nito, gayunpaman. Pareho ang iniisip ng mga taga-isla sa paligid. Ang tanging dahilan kung bakit sila natakot kay Harvey ay dahil sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban para maging kinatawan. Sabi nga, walang ibig sabihin ang husay sa pakikipaglaban sa makitid nilang isipan. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang kalamangan sa mga numero. Hanggat sila ay sapat na walang kahihiyan, makakahanap sila ng mga paraan upang maalis si Harvey. Walang pagdadalawang isip, ang mga taga-isla na hinawakan ang kanilang mga nakatagong sandata at ang mga baril sa kanilang baywang. Sa utos ni Yamato, kikilos sila at ibibigay ang lahat. Kailangan mong respetuhin si Representative York. Hindi lang tayo maaaring gumamit ng mga baril at mga nakatagong armas. Kung tutuusin, laban tayo sa taong kayang sakupin ng isang buong bansa. Paano natin ipapakita ang ating paggalang kung hindi natin gagawing opisyal ang lahat? Ngumisi si Yamato habang nagsasalita sa mapaglarong tono. Tama, Representative York. Narinig ko na medyo mayabang ka sa iyong pagkakakilanlan. You've been offending every single person you see. Hindi ka ba natatakot na may maglalabas sa'yo kung wala silang pakialam kung sino ka? Kapag nangyari iyon, hindi lang ikaw ang mapapahiya. Mapapahiya rin ang Martial Arts Alliance ng bansa. Kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na iyon? Itinagilid ni Yamato ang kanyang ulo, na nagpapakita ng nagbabantang ekspresyon. Sampal, humakbang pasulong si Harvey, pagkatapos ay idinantay ang likod ng palad sa mukha ni Yamato. Si Yamato ay pinalipad, ngunit pagkatapos ay gumawa ng isang perpektong landing pagkatapos umiikot ng ilang beses sa himpapawid, at halatang handa siyang tumama sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang mga bakas ng palad sa kanyang mukha ay kasing linaw ng araw. Lumala ang ekspresyon niya, hindi niya akalain na ganoon na lamang ang hindi paggalang ni Harvey sa kanya, at sasampalan siya sa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Sa tingin mo ba hindi kita tatantanan dahil lang sa itinuro mo ang aking pagkatao? O sa tingin mo ba ay mas kahanga-hanga ang isang young master ng pamilya Masato kaysa sa aking titulo? Pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang ilang tisyo habang inilalantad niya ang iniisip ni Yamato. Dinadala mo lang ito para makita kung talagang mabigat na kalaban ako o hindi, tama? Nararamdaman mo naman ngayon ang tiwala ko, di ba? Magyayap-yap ka pa ba sa harap ko? O handa ka pa bang tumaya laban sa akin? Handa ka bang ipaglaban ako at panagutin ang mga susunod na mangyayari? Kabanata 5350. Agad na nagdilim ang mukha ni Yamato. Gaya nga ng sinabi ni Harvey, lahat ng ginawa at sinabi niya ay para subukan ang tapang ni Harvey. Ngunit sa paghusga mula sa mga aksyon ni Harvey, walang malaman si Yamato. Hindi niya makita ang lalim ni Harvey. Maraming beses, ang hindi alam ay magiging takot. Dahil nandito ka para subukan ako, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon din. Humakbang si Harvey, at tinapik ang mukha ni Yamato. Bilang kinatawan ng Martial Arts Alliance ng bansa, inuutusan kita. Grovel in front of Arlet as an apology. You can live with your men kung gagawin mo. Kung hindi, hindi ka natatayo sa sandaling makaalis ka sa lugar na ito. Naglabas ng malamig na aura si Harvey habang pinapaikot-ikot ang baril. Agad na nagbago ang mukha ni Ayaka at ng iba. Ang ilang mga taga-isla ay nagpaplanong mag-charge pasulong bago sila binaril ni Harvey. Hinawakan nila ang kanilang mga paa habang sumisigaw sa sakit sa lupa. Nais ding humakbang pasulong ni Ayaka, ngunit nakatitig lamang siya ng may kibot na mga mata nang makita niyang bumuga si Harvey ng usok sa kanyang baril. Nababaliw siya. Baliw talaga siya. How dare he do whatever he wants to just because he's the representative of the country H Martial Arts Alliance? Hindi ba siya natatakot na mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan? 30 segundo. Tiningnan ni Harvey ang Rolex sa kanyang pulso bago itinutok ang kanyang baril sa katawan ni Yamato.
4 na bala sa loob. Tama na para sa akin. Kumukulo sa galit ang mga babae matapos makitang mas mayabang si Harvey kaysa kay Yamato. Isang lalaking hindi nila kayang tingnan, ay talagang kahanga-hanga. Siguradong lumingon sa direksyon niya ang mga mesa sa pagkakataong ito. Gusto nilang durugan si Harvey gamit ang kanilang mataas na takong, ngunit hindi sila maglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada dahil sa baril na nasa kamay nito. Mukhang handa ka nang ipaglaban ako hanggang kamatayan, Harvey. Hinawakan ni Yamato ang kanyang mukha na may kahabag-habag na ekspresyon. Isang malamig na aura ang lumabas sa kanya, na para bang handa na siyang kumilos. Curious na tumingin si Harvey kay Yamato. Parang medyo matapang ang young master ng pamilya Masato. Gayunpaman, wala siyang pakialam. 10 more seconds, aniya pagkatapos tumingin sa kanyang relo. I'm not a patient man, you know. 10, 9, 8. Nang makitang nagsisimula ng manginig ang kamay ni Harvey nang magbilang siya, biglang napagtanto ni Yamato na gagawin talaga ni Harvey ang sinabi niya. Tumingin siya ng matalim kay Harvey bago tumawa ng malamig. Good. Hindi ko akalain na may makikita akong ganoon kagaling na lalaki pagkatapos pumunta dito. What goes around, comes around. Ibibigay ko muna sa'yo. Masyado kang masalita, putol ni Harvey. 3, 2. Nang malapit nang matapos si Harvey sa pagbibilang, pinuntahan ni Yamato si Arlette bago lumuhad sa kanyang harapan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa lupa, at hindi nagtimpi. Matapos gawin iyon ng 3 beses, itinaas niya ang kanyang ulo, na puno ng dugo, at nagpakita ng isang paumanhin na tingin kay Arlette, na halos walang malay. Pasensya na po Miss Arlette,